Mula sa 0906-223-3310. Magandang gabi po. Gabi niya ito napanood. Tanong ko lang po kung nasaan ba ang Ark of the Covenant nang si Kristo ay ipako sa krus. Kasi meron po akong nakausap na ang Ark of the Covenant daw ay inilibing sa ilalim na mismong pinagpakuan kay Kristo. At sa Bible daw ay may sinabi si Kristo na itago ang Ark of the Covenant. Totoo po ba yun? Brother Nags po ito ng General Trias. So ang tinatanong niya, noong ipako sa krus ang ating Panginoon Kristo, meron na sinabing isinama doon sa ipinako. Kung Biblia ang tatanungin, doon mismo sa panahon ng crucifixion, wala tayong nabasa, Brother Jerry. Wala silang ang nandun, may mga kumukutya kay Kristo, mga sundalo, maging yung dalawang magnanakaw na kasama niya, isa doon ay kinutya siya. Pero yung record na yung Ark of the Covenant ay nailibing kasama. Doon sa ilalim bundok daw ng Golgota, doon sa pinag-anuhan niya. Sa ilalim ng mismong pinagpakuan kay Kristo. Di ba po? Specific eh. Wala pong ganun. Ang nabasa nating record ay may mga bangkay na nabuhay. Pero yung Ark of the Covenant, naging kabahagi ng istorya ng crucifixion ng ating Panginoon Kristo, hindi ko po alam kung anong Biblia ang binabasa. Pero yung Biblia, hindi papayag ang Panginoon. Napakahalaga ng Ark of the Covenant sa panahon pa lang ng Old Testament. Kikita-kita natin mga kasama yung paano pinahahalaga nito kahit na nga hipuin ng hindi walang karapatang tao ay namamatay. At talagang yung sukat niya, yung hitsura ay talagang yung instruction galing sa very Diyos specific. Very specific. At saka andun yung yung kaluwalhatian talagang nagniningning yun. Doon nakalagay siya sa most holy place. Tapos hahayaan lang ba ng Panginoon na yun ay malibing? Manapa, mayroon tayong siguradong makikita kung saan ang mayroong kopya ng kabanang tipan na yan. Yan mababasa natin sa Kapitulo 11 ng Apokalipsis at talatang 19. Ito ang nakalagay. At nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit at nakita sa kanyang templo ang kaba ng kanyang tipan. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at isang lindol at malaking granizo. Kaya nga, sa pangitain ni Juan, nakita niya, naroon sa langit. Walang makakapagsabi kung saan napunta yun eh. Correct. Si Juan nagsabi kung saan. Kaya, ibig sabihin, itong kabanang tipan na ito ay hindi ito hayaan ng Diyos kung saan mapunta. Totoo yan. Kaya nga ating laging pagpapahalaga dito, gano'n na lang eh. Kahit nga sa Amerika, di ba, nagkaroon ng Ten Commandments Day na talagang pinahalagahan nila itong 10 utos. Pero ngayon, kung tuligsain ng marami at kung laitin o kaya ay siraan ay gano'n na lang. Wala raw panis daw, o hindi na raw obsolete na, kaya pinalitan. Matindi. Pero kung ito ay talagang meron ng kasaysayan na lumipas, bakit ipinakita kay Juan Revelador nasa langit? Speaking of Ark of the Covenant, o yung kabanang tipan, aside from the Bible, alam niyo ba na, if I'm not mistaken, National Geographic or Discovery Channel, na nagkaroon sila ng documentary tungkol dito, na merong isang tribo, hindi ako nagkakamali, parting Middle East din. Basta napanood ko, hindi ko lang ma-recall yung specific na lugar, na merong maliit na kapilya na talagang may nakagwardya kasi sabi nga, nandun nga daw ang Ark of the Covenant. Pero hindi rin mapatunayan dahil wala namang pinapapasok, Brother Johnson, Brother Jerry. Kaya until now, marami talagang ugong-ugong kung nasaan yung Ark of the Covenant na yan, Brother Johnson. Pero makita man natin o hindi, lalo na for the record, sa Biblia, kung meron man tanging kinakitaan, ay doon sa binasa mong talata, sa Kapitulo 11 ng Apokalipsis, Brother Johnson. So, wala na tayong masasabing black and white na maipuproduce na ebidensya kung nasaan man ito. Ano pa man, gusto lang natin idiin, ano ba yung nakalagay doon sa Ark of the Covenant? Di ba nandun yung 2 tapyas na bato? Na ang tawag noon natin ay yung 10 utos, di po ba? Tama. O yung moral law, na ito naman ay inaayawan ng iba, pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat, sa totoo lang, Brother Johnson, Brother Jerry, pag pumupunta ako sa mga simbahan ng ating kinagisnang pananampalataya, ay talagang tinitingnan ko kung ayaw nila. Pero sa totoo lang, tinitingnan ko, nakalista naman yung 10 Kaya lang yung isa nawala, yung isa nawala, yung isa binago. May naidagdag, may binawas. Tapos doon sa pinakababa, may note sa pinakababa,
na ang kautusan ay dumating sa pamamagitan ni Moses, ngunit ang biyaya ay dumating sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. So, na para bang pinalalabas na sa bagong tipan ay biyaya na lang halos ang umiiral. Sa bagong tipan. Pero out of 10, nandun naman yung 8. Nandun naman yung 8. Kaya, mga kaibigan at mga kapatid, Bakit 8? bakit 8? Eh kasi nga, di ba, yung isa tinanggal. Yung isa, binago. Tapos yung isa, yung panghuli, hinati. hinati, para Kaya- kaya naging 10. Oo, naging 10 uli. Tapos yung pang-apat, naging pangatlo, iba na. Iba na. Oo, Yan na kaya nga. sabi mo 8. 8, Oo, may dalawa. Ay, yung Sabat doon, naging linggo. Naging linggo Na at may mga piyestang pangilin. Ayun, wala naman yun sa Biblia. Wala kaya naman sa may Biblia. binago. Pero ibig sabihin, yung iba roon, ay pinahalagan pa rin. Tama, yung 8. So, eto nga masasabi natin. Alam naman natin sa kasaysayan na kung ano yung nakalagay doon sa Ark of the Covenant. Makita man o hindi, Oo. yung nasa loob noon, sana naman, Yung diwa. by spirit, pahalagahan pa rin natin sa ngayon. Tama. Kasi hindi mahalaga makita natin ang literal, ang Ark of the Covenant. Ano kung makita mo? Hindi mo naman susundin Oo nga. kung ano yung nasa loob nito. Hindi mo interesado. Magiging wala rin sa isa sa atin ito.